Kamakailan nga nagawa na natin ang video ang nangyari sa BPI account ni Kabayan. Nagamit ng iba ang kanyang BPI credit card sa pag-book sa Cathay Pacific dahil sa naklik at na-sign up niyang promo link galing mismo sa Globe. Nawala na nga siya ng pag-asa na may babalik pa ang kanyang pera, ngunit dahil sa ginawa niya na pagtawag agad sa merchant which is Cathay Pacific ay naibalik ang pera niya. Kaya para sa kaalaman ng lahat, just in case man mangyari ito sa inyo, eto guys, panoorin nyo. Ano po yung update? 'Di ba regarding dun sa nangyari? Kasi nung mga in between, habang naghihintay ako nung result ng investigation, sa totoo lang po, nadadown, hindi naman sa sobrang nadadown, pero nalulungkot. So that's the right term, nalulungkot. Kasi ang dami ko ngang nabasa na nag-push through talaga yung mga transaction nila. Yung iba nga binabayaran na nila, yung na-scam sa kanila. So, puro ganun puro ganun na. May nagsabi dahil I provided daw the OTP, hindi na daw yung madidispute, hindi na daw yung mare-reverse. Ganun. And may mga nag-message din sa akin na ganun nga, natuloy talaga yung transaction. So, medyo for the past few days, gagawa sana ako ng part 2 video, pero hindi ko na siya nagawa kasi medyo busy din talaga. And syempre, medyo hindi ganun kaganda yung pakiramdam natin. 'Di ba? May nagsabi nga sa akin na bakit daw pa ako naapektuhan? Kumikita naman daw ako. 'Di ba? Bakit daw kahit kumikita na ako, naapektuhan pa ako? Alam nyo, hindi porke kumikita ang tao, is wala na siyang karapatan na maapektuhan kapag nawalan siya ng pera. Sabi ko nga dun sa nagsabi sa akin, ibig ba sabihin nun, lahat ng kumikita is okay lang na manakawan ng pera or mawala ng pera. So, syempre, hindi, ba diba? And lalo na iba na yung situation natin ngayon. Meron na tayong responsibility, meron na tayong mga anak, na naisip ko talaga, sayang, ba diba? Sana doon napunta na lang yung pera na paglaanan ko sana sa mga mas importanteng bagay. So, ayun. Pero ang galing lang din talaga ni Lord kasi last night may nag-message sa akin na same yung naging incident sa akin. Pero after 10 days na nireport din niya sa bank and nireport din niya sa mismong merchant is na-reverse yung transaction. So nagkaroon ako ng konting positive feeling at nagkaroon ako ng pag-asa. Thank you po dun sa nag-message. And kaninang umaga, pagising ko, so, ang dami na kasi talagang mga comments and everything, messages and everything. May nag-message din uli sa akin na yung unang message niya is, ang sabi niya, natuloy yung transaction. Pero, kanina, in-update niya ako na parang na-reverse na daw yung transaction because nadagdagan yung credit limit niya. At yung nadagdag na credit limit is kung magkano po yung na-minus sa kanya nung na-scam siya. And with that, nadagdagan na naman yung hope sa puso ko. Kaya, nag-login ako sa application ko sa BPI. And good news po, na-reverse na po yung transaction. So, grabe, sobrang saya ko. 'Di ba? Alam nyo, inisip ko na nga kung na kapag natuloy talaga, wala naman akong magagawa, kundi bayaran siya, charge to experience. Pero, thank you Lord. Talaga, sobrang galing mo na, alam mo yon, ang galing talagang parang pabitin effect pa, no? May messages na nagpa-up muna ng hope ko, tapos kanina nung pag-check ko talaga, ayun, lumabas na po na it's already reversed na talaga. So, na-minus na po yung transaction ko with Cathay Pacific Singapore. So, sa lahat po ng nabiktima na kagaya ko, don't lose hope. Wag mong, yes, it's okay to feel bad, pero huwag kang magtagal dun sa ganyang pakiramdam. Kailangan alert ka, focus ka. Kontakin mo kaagad yung merchant, i-block mo kaagad yung card mo, 'di ba, sa bank, tapos kontakin mo kaagad yung merchant para ma-alert sila na yung transaction is fraud. So, sa mga scammers out there, sa mga fraudsters out there, yes, meron kayong mabibiktima, pero ngayon, 'di ba, I hope that this video is talagang makatulong para mabawas yung mga mabibiktima pa ng mga scammers na yan, ng mga fraudsters na yan. Grabe kayo, lumaban kayo ng patas. Kami, naghihirap kami, pinagtatrabuhan namin yung pera. Tapos kayo, anong gagawin nyo? I-scamin nyo lang. So, again,
sa mga kagaya ko, tuloy lang tayo and gawin natin yung mga dapat nating gawin. Follow up tayo sa bank, sa merchant, lagi. Para talagang ma-alert sila na we are really serious na ma-reverse tong transaction na to. So I hope na kagaya ko, magkaroon din ng positive na results yung nangyaring fraud incident sa inyo. So yun, thank you so much sa pag-watch and God bless sa ating lahat. And stay safe. And again, wag na po tayo mag-click sa mga links talaga. Kahit galing pa yan sa mismong sender ID na legit talaga. So when in doubt, alam nyo na, 'di ba? Wag nang magtuloy. Part 3 nung video na ginawa ko regarding dun sa na-scam ako last July 1. Dahil meron akong kinlik na link galing dun sa mismong Globe Sender ID. So, ito, gagawin ko tong video na to kasi kahit na August na ngayon, sobrang dami pa rin nagko-comment at nagme-message sa akin, nagtatanong kung ano yung gagawin nila in order for them para ma-reverse din yung transaction kagaya ko. So, ito may nag-comment, si Snoop Luna 123, sabi niya, bakit kaya yung sa partner ko hindi dinispute ng bank? Sana makapagbigay kayo ng tips. Thank you po. So, nung sa part 2 ng video ko, ang pinaka naging fury ko, kaya ako natulungan talaga na ma-reverse is dahil natawagan ko yung merchant, which is yung Cathay Pacific Singapore. So, ang nangyari kasi, minutes lang talaga after nung incident, nung malaman ko na hindi pala sa Globe pumasok yung transaction, kundi sa Cathay Pacific Singapore. Nagtaka na ako and na-realize ko na scam na ako. Natawagan ko sila kaagad after ko mapablock yung card ko sa BPI. So, minuto lang to after the incident. Hindi ito araw, hindi ito weeks. Few minutes lang talaga after the incident, natawagan ko kaagad yung Cathay Pacific Singapore. So, yun yung pinakamalakas na feeling ko kung bakit nabawi or bakit nabalik sa akin yung transaction. Pero ngayon sa part 3 nitong video na to, ito na talaga, i-confirm ko na sa inyo guys na ang pinaka nakatulong talaga sa akin is dahil nga natawagan ko si merchant. So, nung una kasi hindi naman ako sure because wala naman silang message sa akin kung ano ba talaga or what, kung hindi pa ako magfa-follow up both sa BPI and sa Cathay Pacific Singapore through call, hindi ako ma-update kung ano yung nangyayari dun sa investigation. So, paano ko nasabi na confirm na talaga? Kasi, during the process or during dun sa waiting time na nag-iintay ako ng feedback kung ano na yung nangyayari, syempre, parang nawawalan na ako ng pag-asa. Mga around July 10. July 10, medyo nawawalan na ako ng pag-asa. Nag-contact ako sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Pumunta ako sa website nila, tapos meron kasing area doon na pwede kang maglagay ng mga concerns mo. So, nilagay ko doon yung complaint ko, in-explain ko kung ano yung nangyari, etc. That was July 10. July 10, di ba, na-reverse yung transaction ko. Hindi pa ako aware na na-reverse na siya, kaya nag-contact ako sa Bangko Sentral. Kasi, doon sa application ng BPI sa phone, hindi mo naman agad makikita kaagad kung ano yung mga binili mo using your card or yung mga transaction and everything. So, di pa ako aware na na-reverse na pala siya. Kaya, dahil parang na-hopeless case na yung nararamdaman ko, nag-message ako dun sa Bangko Sentral. So, that was July 10. July 25, 15 days after ng message ko sa Bangko Sentral, dun lang sila nag-email back sa akin na ang sinasabi nila, ito yung email nila na tutulungan nila ako, makikipag-coordinate sila sa bank, etc. Ganito, ganyan. Kukontakin daw nila yung BPI, ganun. So, July 25 na yun. Hindi ba July 10 na reverse na? So, tapos July 10 din ako nag-message. So, imagine, 15 days bago sila nag-respond sa akin. Ang tagal. And, yun nga yung ginawa nila, nakapag-coordinate sila with BPI. 5 days after, July 30, nag-email uli sa akin yung Bangko Sentral stating na ito yung email nila, basahin na, ito yun makikita ninyo na yung Cathay Pacific Singapore yung nag-initiate na ma-reverse talaga yung transaction. Hindi yung BPI, kundi yung Cathay Pacific. Actually, yung unang na-reverse sa akin ng July 10 is 76,000. Di ba yung na-charge sa akin 78,000? 76K lang yung na balik sa akin. Hindi na nga ako nagreklamo kasi sabi ko okay na to, ang importante
majority na balik. So parang inisip ko, okay na yung 2,000, baka charge yun or something. So ayos na. Ngayon, around July 30 din, nung nag-email yung Bangko Sentral, dun din ko na kita dun sa app ko na yung 2,000 pesos na difference is na-reverse uli. So yeah, makikita nyo din dun sa email na in-explain dyan na initial reversal was July 10, tapos nag-reversal uli na July 30 dun sa difference na 2,000 because of the exchange rate nung time na unang na-reverse. So yan, kaya sa mga nagsasabi na basta ipa-dispute daw sa bank, mababalik daw kasi credit card naman. Ako guys, nasa Pilipinas tayo. Napakaraming nag-message sa akin na pinadi-dispute nila sa bank pero rejected yung dispute nila. Kaya hindi talaga enough na mag-contact lang tayo sa bank. Better talaga is, pinaka-the best, kontakin yung merchant. Pinaka-maaga, kung kaya, minutes talaga after. Kaso yung iba, hindi kasi nila nare-realize na scam sila. Minsan, yung iba, pagkakita na nila sa statement nila, dun lang nila napapansin, na scam pala yung ano. So, medyo nakakasad lang talaga. So, yun. And, wag tayong maging kampante na porke natawagan natin yung bank is okay na. Kasi, again, ang dami nag-message sa akin na nare-reject talaga yung dispute nila. So, yun, kontakin natin yung merchant. Wag tayong manghinayang dun sa, let's say, magiging charge pagka, for example, international call. Kasi, alam niyo yung iba nagbe-message sa akin, parang medyo parang ang nafe-feel ko, nangihinayang sila dun sa gagastusin nila kapag tumawag sila sa call sa ibang bansa. So, para kasi sa akin, nung time na talagang nag-push ako na matawagan yung Cathay Pacific Singapore, okay na sa akin na magbayad ng kahit nga sabihin mo 1,000 pesos sa isang tawag, kung yun naman yung makakatulong sa akin para ma-reverse yung transaction amounting to 78,000. And ang isang tip din na sinasabi ko din naman sa mga parang medyo nag-worry kasi international call, ganito, ganyan. Sabi ko, uso naman na yung WhatsApp and Viber ngayon. Baka naman may WhatsApp or Viber yung merchant na pinaggamitan ng credit card nila. So yun, let's look for means talaga or ways para makontak yung merchant. Hanapin sa mga iba't ibang social media platform. Ganun. And I hope na talagang legit yung merchant. Kasi meron din mga ibang mga nag-message sa akin na parang hindi daw legit yung merchant na pinagamitan ng card nila. Siguro dahil yung mga scammers talaga, sobrang tatalino na nila. May mga incident na meron silang in-scam tapos hindi nagpo-push through yung transaction kasi merong mga ganito na parang nare-reverse or nadi-dispute kagaya nung sa akin. Kaya siguro yung iba gumagawa na sila ng mga company nila na hindi rin legit para dun ipasok. Ito theory ko lang to, feeling ko ganun. Kaya yun, sa mga legit naman yung company or merchant na pinagamitan ng credit card, effortan talaga natin na kontakin si merchant. Kasi kung iintayin lang natin yung tulong ng bank or ng Bangko Sentral, guys, nasa Pilipinas tayo. Alam nyo naman dito, medyo mabagal ang proseso, hindi ka dun kapulido. So, yun, effort talaga tayo na kontakin yung merchant. And sana itong video na to is makatulong sa inyo kahit na alam nyo sa totoo lang pag gumagawa ko ng video regarding this, nababash ako. So, may mga nagko-comment at tanda-tanda ko na daw, nai-scam pa ako, naniniwala pa daw ako sa mga ganyan, etc. Well, again, hindi ako TA and GA. Nagkataon lang talaga noong time na hindi ko alam kung ano yung pumasok sa akin, kung bakit ako na-hook doon. Hindi ko rin ugali na magbasa-basa ng mga text. So, ewan ko lang, noong time lang talaga na yun, sumakto lang talaga. Kaya kahit na i-bash nyo ko, okay lang. Magsabi kayo ng mga negative dyan, okay lang. Alam ko itong video na to na ginagawa ko is nakakatulong talaga. Kasi sobrang dami talagang mga nagko-comment na buti na lang daw, napanood nila yung video ko. So, hindi natutuloy na na-scam sila. Kasi yung iba talaga naglalagay na rin ng mga details nila. Muntikan na talaga. So, yun lang. Sana talaga is mas ma-aware tayo sa mga ganitong senaryo. Sa mga hindi nakakaalam ng pangyayari at ng kwento kung bakit siya nalimasan ng pera, eto guys, para aware ang lahat. I got scammed.
afternoon ng July 1, recently lang. So, kakatapos lang ng team building namin sa company. And napag-decide namin ng mga business partners ko na pumunta ng Tagaytay para magbulalo and mag-coffee. Para dun yung ituloy namin yung meeting namin for our sub-team. So, habang nasa biyahe, papunta sa Tagaytay, biglang nag-text sa akin. Biglang may nag-text sa akin. And legit to na ang ginamit is yung Globe. Kung alam nyo yung mga nagte-text sa atin ng mga promos sa Globe, diba, yung mga updates and everything, dun siya galing. And yun, sabi dun sa text is, meron akong points na mag-e-expire and i-redeem ko daw kasi mag-e-expire na daw talaga siya. So ako naman, thinking na dahil ito galing to sa Globe, kinlik ko yung link na provided dun sa text. And ayun, dinirect ako sa isang website na lumalabas dun kung ano yung mga rewards na pwedeng pagpilian. Meron dun Bluetooth headset, meron dun parang AirPods na hindi siya Apple AirPods pero something like that. And may OTG and meron pang iba. So para daw makuha mo siya, i-redeem mo yung points mo plus magbabayad ka ng 9 pesos something lang for that. So ako naman, nilagay ko yung details ko kasi ang option lang doon para magbayad is debit card or credit card. So nilagay ko yung details ko and details ng credit card ko. Ayun. Actually, nung medyo magpo-proceed na talaga ako, medyo napadalawang isip pa ako eh. Kasi sabi ko, legit kaya to? So, hindi ko pa tinotally confirm yung transaction. Bumalik ako dun sa text, dinouble check ko kung Globe ba talaga yung nag-text. And totoong Globe talaga siya guys ha. Kaya sabi ko, siguro legit naman to. And ayun, bumalik ako dun sa link, kung saan ako na-direct nung una nung link, bumalik ako dun. And I have to put yung OTP na it will expire sa loob ng 1 minuto. So, biglang may tumawag din bago ko nga i-input yung OTP ko. Biglang may tumawag. Hindi ko maalala kung yung sister ko or yung mother ko. Naalala ko na, sister ko. So, ina-update niya kung ano yung nangyayari sa kanila. Kasi kasama niya yung mga kids ko. Hindi kasi namin sila naisama sa team building. So, after nung call, bumalik ako dun sa link. And malapit nang matapos. Medyo nagtaka nga ako kasi sabi ko, parang patapos na yung countdown. Pero nandun pa din siya. So, yun. In-input ko yung OTP. And guys yung OTP, hindi siya galing sa text message eh. Para siyang disappearing message. So, ganun kagaling yung mga scammers ngayon. Alam niyo yung parang mga disappearing message na pag pinindot mo yung message na nag-pop up sa screen mo, hindi mo alam kung saan mo siya hanapin afterwards, kung sa text or something. Hindi ko talaga alam. So, hindi ako aware. Pero wala siya sa text eh. So, nilagay ko yung OTP na lumabas dun sa disappearing message na yun. And, yun. Biglang nun sa link na, hindi daw valid yung card ko for that transaction. Pero, ang malupit, right after nun, eto na, biglang nag-text yung BPI sa akin na, nagkaroon ako ng transaction. Eto, guys, it's just a matter of seconds lang Nagkaroon ako ng transaction sa Cathay Pacific, Singapore, amounting to 77,000 plus, almost 78,000 pesos. And doon ako napaisip na, sabi ko talaga na, shit, na-scam ata ako. So grabe, nanginig yung laman ko, hindi ko alam yung gagawin ko. Actually, papunta ako ng toilet noon eh, kasi pagkadating namin doon sa kakainan namin ng bulalo, papunta dapat ako ng toilet noon eh. As in, hindi natuloy yung pag-ihi ko. Tinawag ko kaagad si Arvin, yung husband ko. Sabi ko, baba ka dito kasi kasama niyo iba namin kasama. Ganito, ganyan. And, ayun, sobrang nanginginig ako noon. Tumawag ako kaagad sa BPI. Kasi syempre, 78,000 pesos yun. Tumawag ako kaagad sa BPI
pinablock ko yung card ko, and then, sa mahaba yun yung usapan namin nung kausap ko sa BPI. And then, in-advise din niya ako na since ang lumabas na merchant is Cathay Pacific Singapore. Sabi niya, tawagan ko daw yung Cathay Pacific. So, tumawag ako. Medyo mahaba din yung conversation namin with Cathay Pacific kasi yung sumagot, syempre, hindi naman siya, I think hindi siya American or something, parang Indian or Chinese. So, medyo may language barrier. Meron kaming konting problem sa, hindi kami masyado nagkakaintindihan. So, di ko masyado magets yung, yung pagsasalita niya. And, ayun, after nung call na yun, parang I was just really hoping and praying na sana ma-reverse talaga yung transaction. So, although nakakalungkot, pero since may meeting kami, tuloy lang yung meeting. We had coffee sa Tagaytay. So, tuloy lang yung meeting. Masaya that night. Sobrang daming ideas, sobrang daming plans and everything. So, that was July 1. And ngayon, 3 days after, kaya I am making this video. July 4, pag-check ko ng aking BPI app sa phone. Kasi nung mga nakaraan, siya ko yung BPI app ko, wala yung credit card eh. Kasi nga pinablock ko siya. Pero ngayon, pag-check ko ng phone ko, ng application ko sa phone, ayun. Nakita ko yung BPI. And pag-login ko, nakita ko na nag-push through yung transaction. Na-credit sa akin yung almost 78,000. Hindi, 78,000 na siya actually. Kasi siguro may mga charges pa ganyan. So, wala lang. Ginawa ko lang tong video na to para at least malabas ko lang yung konting nararamdaman ko. Hindi ako tanga, hindi ako bobo. I'm a very vigilant person. Hindi ko alam what came into me that day. Dalawang isip na ako eh. Pero pinustro ko pa rin. Alam mo yun, doon ko na-realize talaga trust your instinct. Trust your guts. Pagka naisip mo na wag mo ituloy, wag talaga. Napaisip ka, napadalawang isip ka, wag na. Especially sa mga ganyang scenario. And alam ko naman, maraming iba pa na mas malaki pa yung nakuha sa akin. 'Di ba, mas malaki pa yung na-scam. Pero syempre, 78,000 is still 78,000. Medyo malaking pera pa din naman siya. I'm blessed na lang na meron akong opportunity na ginagawa na kahit papano, sabihin na lang natin, mababawi ko siya sa mas mabilis na time. Pero, wala sayang pa rin talaga. So yun, I'm just posting and making this video para at least awareness lang din sa lahat. Wag na kayong magkiklik ng kahit anong link. Please, utang na loob. 'Di ba? Basta, bago ka mag-push through or what, sa mga link na ganyan, tanong muna kayo. So, ayun lang. 'Di ba? Yun. So, I hope this serves as a lesson and reminder to each and every one of us. And if ever man na kagaya ko, meron ka din ganyang situation na merong nangyaring situation sa'yo na hindi maganda, it's okay na namnamin mo yung pangit na feelings, 'di ba? Kasi syempre tao lang naman tayo. Pero at the end of the day, piliin natin mag-focus dun sa solution rather dun sa problem. Kasi wala, ganun talaga eh. Sometimes yung mga lessons na matututunan natin sa buhay natin is galing talaga siya sa masakit na pangyayari. And hindi lang kasi ito yung first time na sabihin na lang natin, natuto ako na napagastos ako ng malaki. So, ito yung sabihin na lang natin, first time na legit na na-scam ako. Pero before, meron din naman ako mga experiences na may natutunan ako na I lost a really big amount of money. Actually, mas malaki pa yung mga dati. Pero ngayon, medyo it hits just different talaga kasi nangyari siya ngayon. Syempre, yung situation ko, iba na. Tapos, naisip ko yung pera na yun, sayang. Pandagdag sana yun sa school ng mga kids kasi, syempre, di naman mura yung pagpapaaral. Pero again,
Sometimes, ganun yung mangyayari, di ba? Dadating ka talaga sa, may mga may experience ka mga ganong situation na you will lose money pero may matututunan ka. So, ang gastos, no, na matuto sa panahon ngayon. Pero wala. Ganun talaga. I'm not saying na it's okay. Pero, life must go on. Focus na lang tayo sa solution. Trabahuhin na lang natin, hataw na lang tayo para mabalik yung nawalang pera sa atin. Pero I will still try to dispute it sa BPI and mag-follow pa ako sa Cathay Pacific. Pero kung talagang hindi na siya mababawi, well, ayun, wala, ganun talaga. Life must go on. Additional na naman to sa mga lesson learned experiences sa buhay ko. So, I know yung ibang mga kasama ko magugulat siguro pag napanood yung video na to kasi nagkita-kita kami after ng July 1. Yung iba ko pang kasamaan, parang wala naman nangyari, okay na okay naman ako. Eh, ganun talaga minsan, 'di ba? Minsan kahit may problema ka, kailangan talaga hindi mo siya dapat dadamdamin masyado kasi wala, meron pa tayong mga ibang kailangan gawin sa buhay natin. So, yun lang. Thank you for watching. Pasensya na kayo, walang ayos kasi talagang raw eh. As in, ngayon lang, pagkakita ko ng application ko sa BPI, syempre nalungkot ako. Tapos yun, naisip ko na gawin tong video na to. So guys, maging aral at paalala at maging babala na rin ito sa ating lahat. Nasa Pilipinas ka man or isang OFW. Na wag daw wag basta magkiklik ng link kahit ito'y mismo galing sa bangko or sa mga online wallet. Dahil madali na lang gayahin niya ng mga scammer. Huwag ding basta sasagot sa mga tawag lalo na tagpapakilala taga-bangko at hinihingi ang personal na impormasyon nyo. Kaya dapat protektahan natin ang pinaghirapan nating pera. At mahalagang alam din natin ang mga gagawin just in case mangyari sa atin ito. Dahil mahirap kumita ng pera na mawawala na ganun-ganun na lang.